Konsensya. Ito ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Kumusta, mga mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao? Ako ang iyong guro, Ginoong Gladuardo B. Buti. Ang ating talakayan ay nakapokus sa prinsipyo ng likas na batas moral. Kaya ihanda ang iyong mga kwaderno at mga panulat habang tinatalakay natin ang mga prinsipyo sa likas na batas moral. Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Nakapagsusuri ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensya. May dalawa tayong focus sa ating talakayan o diskusyon. Ang kahulugan ng konsensya at ang prinsipyo ng likas na batas moral. Kanina nabanggit natin ang ibig sabihin ng konsensya. Ito ay munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. So, ang konsensya ay isang munting tinig na nagsasabi sa atin o nagpapayo sa atin at nag-uutos sa atin na gawin ang tama o gawin ang mabuti. Yun ang gustong sabihin ng konsensya. Tignan natin ang sitwasyong ito. Gagarahin na sana ang driver ng taxi na si Mang Tino nang matuklasan niyang may nakaiwan ng pitaka sa likod ng upuan ng sasakyan niya. Nang buksan niya ito ay natuklasan niyang marami itong laman. Malaking halagang maaari niyang gawing puhunan sa negosyo. May nakabukod ding mga papel na dolyar sa kabilang bulsa ng pitaka. Walang nakakita sa kanya kaya minabuti niyang itabi ang pera. Malaki ang maitutulong nito sa pamilya ko, sabi niya sa sarili. Nung dumating ang gabi ay hindi siya mapakali. Sa kalooban niya, nararamdaman niyang para siyang nalilito. Bago dumating ang umaga, nagbago na ang isip niya. Hahanapin ko ang may-ari ng pitaka at isasauli ko ito. Nasabi niya sa sarili. Kung kayo si Mang Tino, ano kaya ang gagawin ninyo? Ibabalik nyo ba ang pera? Hahanapin nyo ba ang may-ari ng pitaka? O itatago ninyo? Alam ko naman ang magiging desisyon ninyo dahil meron kayong konsensya at nilapatan nyo ang sitwasyon ng tamang paghusga at kayo ay inuudyok ng konsensya na ibalik ang pitaka na nakita ninyo sa inyong sasakyan. Right? So makikita natin ang impluwensya ng konsensya sa atin. Hindi tayo rin makakatulog, right? Dahil alam ng konsensya na kung itatago mo ang pera o hindi mo hanapin ang nagmamay-ari, talagang sasabihin ng konsensya, uy, wag mong gawin yan. Baka naman kailangan ng tao ang perang yan. So mga ganun ang ibubulong sa atin ng munting tinig na tinatawag nating konsensya. Oh, I hope that if you are put into a situation also, learners, you will know how to decide correctly. Gabay ang iyong konsensya. Huwag tayong magpaudyok sa silaw ng salapi. Huwag tayong magpaudyok sa silaw ng pwesto na ibinibigay sa atin ng isang taong nasa gobyerno o sa isang pribadong kumpanya. Huwag tayong masilaw. Sabi nga sa isang kanta ni, hindi ko alam kung kay Kenny Rogers, yung mahilig sa mga country music dyan. Everything that glitters is not gold. Kaya yan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May mga narinig din akong mga kwento na tungkol sa mga taong nagbalik ng mga naiiwan sa loob ng kanyang taxi o sa loob ng kanyang sasakyan. Meron ngayong isang Pilipino na binalik niya yung naiwan ng isang foreigner at
Alam ninyo yung regalo ng foreigner sa kanya na magtrabaho sa Australia? O you see, kung yun ay itinago niya, maubos yung pera. Pero alam ninyo, yung konsensya talagang sasabihin sa'yo, uy, mali yung ginawa mo. It will flash in front of you yung mali. Always naka-flash yan sa harapan mo. Kaya gawin natin ang tama. Yun naman ang sinasabi ng konsensya natin. Ngayon naman, tignan natin ang 4 na prinsipyo ng likas na batas moral. At una sa ating listahan, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Ano ang ginawa ni Mang Tino? Alright, ginawa niya ang mabuti, ang tama. Iniwasan niya yung gumawa ng isang kamalian sa buhay niya na magiging isang bangungot sa kanyang buhay. So sabi niya, tulong ng kanyang konsensya rin, sabi niya, gawin mo ang dapat na mabuti. Ibalik mo yan dahil yan ang mabuti. So gawin natin ang mabuti. Now, isa pang halimbawa ay ang learning activity sheets ninyo. So naibigay na ang learning activity sheets ninyo. Ano ba yung mabuti na gagawin natin? At ano ba yung iiwasan natin na masama? Katulad ngayon, dapat binibigyan natin ng panahon ang paggawa ng ating o pag-aaral natin, gabay ang learning activity sheets na naibigay sa atin. Dapat meron tayong oras, tama na yung laro. Dapat alam na natin na naka-adjust na tayo sa ganitong sitwasyon kasi hindi natin alam kung kailan ba matatapos ang pandemyang ito. At nakaset na ang ating isipan na nag-enroll ako, kaya gagawin ko ang learning activity sheets na ito. Yun yung sinasabi natin, ginagawa mo ang mabuti. Dahil in the end, sino ba ang makikinabang sa ginawa mong mabuti? Siyempre ikaw ang makikinabang. Of course, yung mga parents ninyo, mga brothers and sisters ninyo, they will be proud of your accomplishment dahil ginawa mo yung tama, ginawa mo yung mabuti. Umiwas ka sa paggawa ng masama. Ano yung masama dito? Yung hindi mo binibigyan ng importansya ang paggawa ng learning activity sheets mo. O siguro yung iniisip mo, mangopya na lang ako pag binalik yung learning activity sheets, kukopyahin ko ulit yung answer doon. And that is wrong. Sasabihin ng konsensya, mali ata ang diskarte mo. Hindi ganyan ang diskarte. Kung hindi natin alam, anong sasabihin ni konsensya? Right? Sasabihin niya, text mo ang mga teacher mo. Text mo sila, i-message mo sila. Pag hindi natin naintindihan, a better approach ay lapitan natin ang ating mga guro. Siyempre, huwag ninyong kalimutan na respeto sa mga teachers. Remember na tayo ay isang mag-aaral. Kaya nga tinawag tayong mag-aaral dahil gusto natin matuto sa mga guro natin. So kung wala kang respeto sa mga teachers mo, siyempre, paano ka rin re-respetuhin ng mga ibang tao pag naging professional ka na? Kung alam mong rumespeto sa maliit na posisyon tulad ng mga teachers, ikaw rin ay ire-respeto nila. Yun yung bunga ng ginagawa mong mabuti. Sunod sa ating listahan, kasama ng lahat ng may buhay, may kahilingan ang taong pangalagahan ang kanyang buhay. Huwag nating kitilin ang ating buhay. Huwag rin tayong kumitil ng buhay ng ibang tao. Paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na yan? Siyempre, number 1, kumain ng mga masusustansyang pagkain para very healthy at malusog ang ating katawan. Basic yon. Exercise para magkaroon ng katuturan. Kung naghahanap ka ng katuturan ng buhay mo, then gumawa ka ng mabuti. Tumulong ka at gumawa ng mabuti para sa kapwa mo. Please, kung may mga problema na darating sa ating buhay, kung tayo ay na-stress, hindi yung pagkitil sa ating sariling buhay ang solusyon. Nandito kaming mga guro ninyo, nagpapaalala na nandito kami, kaakibat nyo kami, kasanggan nyo kami. Text lang, we are a message away from you. Just text us, nandyan kami. You message us, nandyan kami. Right? Kung kailangan nyo ng sagot sa mga katanungan, i-text ninyo. Malay ninyo, ibigay natin pa yung sagot sa inyo. Alright? So, pag na-stress, ganun na lang, isipin ninyo na, baka makakatulong naman si ma'am at si sir sa gawain na ito. So, text us or message us.
Basta importante, wag nating kalimutan na respetuhin ang iyong mga guro. So, alagaan natin ang ating buhay. Tama? Alright, sige. Ikatlo sa ating listahan. Kasama ng mga hayop, mga nilikhang may buhay at pandama, likas sa tao, nilikhang may kamalayan at kalayaan. Ang pagpaparami ng uri at papag-aralin ang mga anak. Of course, we need to be responsible. Kung gusto natin ng magkaroon ng anak, syempre, kailangan din nating papag-aralin ang ating mga anak. Ang bawat bata o ang bawat anak ay may karapatan. Karapatan nila na makapag-aral. Karapatan nila na sila ay makatungtong sa paaralan. Kaya tayong mga magulang din, kayong magiging magulang in the future, kailangan ninyong alamin na ang responsibilidad ninyo bilang magulang ay papag-aralin ang mga anak ninyo. Hindi lang yung anak tayo ng anak at wala na tayong ginagawa. I hope you got the point here. Ang apat sa ating listahan, bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahilingan ang tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Siyempre, obligasyon natin. Obligasyon natin na alamin, tuklasin, hanapin ang katotohanan. Huwag tayong nabubuhay sa maling impormasyon. Huwag tayong nabubuhay sa mga impormasyon na wala namang basihan. Alamin natin yung totoo. That is why I salute our senators who are conducting an investigation about the anomalies in the buying of the protective equipments for our frontliners. And not only to the frontliners but also to the Filipino people. Dapat alam din natin, hanapin natin ang totoo. Ano ba yung totoong nangyari? Saan ba napunta talaga ang pera ng taong bayan? So, dapat alamin natin. Ganun din tayo. Tayong basta-basta naniniwala kung ano yung mga impormasyon na binabato sa social media. Ngayon na naman, usong-uso yung mga ganyan. Misinformation. They are misinforming the people about this and about that. Kaya tayo naman, naniniwala tayo. Huwag ganon. Dahil yan ang isang prinsipyos ng likas na batas moral na dapat tayo ay naghahanap at hinahanap natin at inaalam natin ang katotohanan. Right? Katotohanan ang hinahanap natin. Kayo, mga kabataan, kayong mga learners, dapat alam natin maghanap ng katotohanan. Do not live sa chismis. Naniniwala kayo kaagad sa chismis, yun ang magpapahamak pa sa inyo. Kaya marapatin na hanapin ang katotohanan. So yun yung apat na prinsipyo ng likas na batas moral. Now, bago tayo magpaalam dito sa ating talakayan, paalala ko lang sa inyo na gawin natin ang ating learning activity sheets. Kung hindi natin naintindihan ang mga gawain, marapatin ninyo na mag-text sa mga teachers ninyo. Thank you for listening and goodbye class!